Pasensya na Binibini, hindi ko sinasadya. Saglit lamang ho, maaari bang magtanong kung may nakita kang isang binatilyo na ganto katangkad? The heck do I care about other people? Ho, hindi ko mawari ang iyong sinasabi. Is this some sort of prank? I'm sorry, Miss or Mrs., but I'm not in the mood to deal with you. Pagdiskitahan niyo na yung iba, wag lang ako. Nagmamakaawa ako, Binibini. Tulungan mo akong mahanap ang aking mga anak. What in the old way are you talking about? What is happening here? I don't know. This lady bumped into me. Then nagpapatulong siya na mahanap ang mga anak niya. Ginoo, tulungan niyo akong mahanap ang aking mga anak. Miss, alam ko naman na clippings lang to. If you're still up to whatever content you're doing right now, stop! Sandali. I think it's serious naman. Ma'am, pwede ko bang matanong kung ano ang nangyari? Naninilbihan ang aking anak sa isang kumbento. Isang gabi umuwi sa aming tahanan si Basilio. Sinasabi na ang kapatid niya ay naakusahan sa bagay na alam kong hindi niya magagawa. Ginoo, maniwala kayo. Busilak ang puso ng aking anak. Hinding-hindi niya magagawang gumawa ng masama, lalo na't sa kabila ng hirap ng buhay. Ipagpatuloy mo ninyo. Pumunta ako sa aming bayan, nagbabaka sakaling mahanap si Crispin. Subalit, napag-alaman ko na lamang na siya ay tinutugis ng mga Guardia Sibil. Wala akong naiintindihan sa mga nangyayari. Bagkus ay bumalik ako sa aming tahanan upang mangestyon sa aking anak na si Basilio. Subalit maging siya ay hindi ko rin mahagilap. Inaresto siya ng mga Guardia Sibil. Ginoo, pakiusap, tulungan niyo akong mahanap ang aking mga anak. Sisa? Tama mo ba na Sisa ang iyong pangalan? Paano niyo nalaman ang aking pangalan? This is so amazing. Kung tama nga ang nasa utak ko, tunay nga nangyayari ang mga nakasulat sa diary ng lolo ko. Okay, what's going on? It was said that time travel is true, although no science can prove it. Pero ito, nangyayari. I can't believe you'll get crazier than this woman. Miss, kung hindi ka naniniwala, umalis ka na lang. No, you've caught my interest already. I prefer you say it now. So, what's next? What are we going to do with her? Sisa, sundan mo kami. Anong bagay na iyan? Huwag mo nang intindihin. Magtiwala ka na lamang sa amin. Wow, I didn't know such story exists. Yan ang problema sa inyong mga kabataan ngayon. Hindi nyo pinapahalagahan ang kasaysayan nating mga Pilipino. Ang ibig mong sabihin, kung narito ako ngayon sa hinarap, ang aking mga anak ay nasa nakaraan, tama ba, Ginoo? Tama. Hindi maaari! Hindi ako naniniwala! Yun ang nakasulat, Sisa. Paano ko tatanggapin ang nasabing kwento kung mamamatay ang aking anak na si Crispin dahil sa mga demonyong Guardia Sibil? At ako'y mawawalan sa katinuan at may iwang mag-isa si Basilio. Naiintindihan ko. Kaya naman gagawin ko ang lahat upang makabalik ka sa nakaraan. Pakiusap, ako'y tulungan mong bumalik sa nakaraan. Kailangan ako ng aking mga anak. Kuminahon ka muna at tignan natin kung ano ang maaari nating gawin. This is too complicated. My head hurts. Can we eat muna? I'm so hungry. Ano ang kanyang tinuran? Kumain muna raw tayo. Ngunit ang aking mga anak, Hindi titigil ang Bratanilyang ito kung hindi makakakain. Ready? Sorry lamang. You're so arty, ha? Sisa! Sisa! Gumising ka!
Ako'y nagbalik na? Sisa, anong nangyari sa'yo? Ilang araw kang hindi mahaginap. Kay raming kaganapan, ikaw ba'y nalaman mo na ang nangyari sa iyong mga anak? Anong nangyari sa aking mga anak? Sabihin nyo! Anong nangyari sa aking mga anak? Dinakip sila ng mga Guardia Civil, Sisa. Sisa, kalat na sa ating baryo ang nagawang pagbabaril kay Crispin nang subukan niyang tumakas. Si Basilio, walang may alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ito totoo. May maaari pa kaming gawin ng Ginoo upang hindi mangyari ang nakasulat sa nobela. Sisa, maniwala ka. Maging kami nagulat sa balita. Hindi pwede! Sisa! Ginoo, ikaw ay nagkakamali. Hindi natin kayang baguhin ang nakasulat ng sa tadhana. Malalim nang nakaukit sa akin ang paghihinagpis sa pagkawala ng aking mga anak sa piling ko dahil sa malulupit na Espanyol. Taon ang lumipas. Nagpatuloy ang pamamahalang masahol. Hindi na mga Pilipino ang nagmamay-ari sa bansang Pilipinas. Bagkus ay banyagang walang puso at moralidad. Ang bawat araw ay tila ba paulit-ulit na bangungot, puno ng pangungulila at kawalang pag-asa. Hindi ko na mabilang ang mga luhang pumatak sa lupa, saksi sa aking hinagpis.